Do you think that she can make a good Miss Universe Atisa? Philippines? Si Iliana? I think hindi. Tapat to. I think hindi. Huwag na natin isama yung 6. Kung meron kang ipapasok na ibang girls for the 3 crowns that they have won. Baguio 4, Miss what? Actually, I liked Cebu. Did you see Cebu's performance? Oo, yun. Hello there! This is your friend Rubaton. Once again, we're gonna talk about Miss Universe Philippines. Hindi pa po tapos ang ating mga diskusyon sa mga winners. And today, we have a very special guest, a friend of mine. He has had one vlog with us before. And this is Prima. Hello, I'm Prima, your pageant fan. Okay, pasensya na kayo. At medyo maingay dito because we're just a few steps away from the main road. From the main street. So, medyo maingay talaga. And we can't use this one. This is for my iPhone. So, naghahanap pa tayo ng eksaktong microphone for this one, for my Sony ZV-1. Now! We're gonna talk about, I've already given you my reaction towards the winners. And today, malalaman natin ang reaction ng iba, kagaya ni Prima. So let's start with Winwin Marquez. Bakit hindi siya? Hindi na ba siya pwede sa iba? Oo, hindi na pwede sabihin sa iba. At sa kanya na rin mismo nanggaling, di ba? Sabi niya, talagang tinatarget niya is Miss Universe. Kasi hindi na niya pinapan yung ibang crowns kasi nga, may anak na siya. Mother. Ang mga ibang mga pageant, pwede ang mother. Yes. Okay, so if you have some thoughts about that, if you agree with her statement, then comment lang po kayo sa baba. Now, let's go to second runner-up. Bakit sa palagay mo ay... Kasi parang nung una, ang reaction ko kasi parang naawa ako sa dalawa. Isinabay siya sa winners, the Miss Philippines winners, yung na-crowned the candidates, like Miss Taguig, Miss Cebu, and Miss Sultan Kudarat. So, parang naawa ko sa kanila sila yung magagaling, kasing galing sila, deserving sila ng higher placements, tapos gano'n. So, what can you say about that? Ako naman, kasi Lapit ka, darling. At may microphone? Atisa Manalo, actually, gusto ko manalo talaga si Winwin, napapapranking ko na kayo, no? Pero sa Atisa, nung manalo si Atisa, ay tinanggap ko na, ito talaga. Kasi unang-una, she's beautiful, gorgeous. Compare yung curves. Compare kay Winwin at kay Iliana. Iliana. Talagang beautiful si Atisa. At saka maganda. Maraming mag-reklamo. Okay. Well, conservative talaga. Si Juan, napaka-reserve ni Atisa. Nakailangan talaga sa Miss You. Yes. Ganun, di ba? Ganun talaga. Okay, so... Do you think she deserves a run-up? And what do you think is the reason behind that? Is there a secret, how do you say that? Secret for? Does she have a reason why she settled for that? That is just okay. You don't see any complaint in her face. She's smiling, and it seems that she's very happy about that. What do you think is the reason behind that? Maybe she is running for Miss Universe Philippines again next year? Yeah, oo. Isa na yun sa mga factor. Kasi sa kanya na rin mismo nanggaling kay Iliana, kung papipiliin siya, anong crown ang gusto niya, ang sabi niya is Miss Universe or nothing. So, ibig sabihin, yun din ang pinupunto niya. Sa kanya na rin mismo nanggaling. Do you think that she can make a good Miss Universe Atisa? Philippines? Si Iliana? I think hindi. Tapat to. I think hindi. She's beautiful. Maganda naman siya. Kaya lang, sa iba, maganda siya. Pero kung sa akin, yung beauty niya is hindi talaga pang Miss Universe. Oh, Diyos ko! Kinakabahan ako sa mga sagot niya. Ang beauty niya is pwede siya sa Grand International, Eco International, pero Miss Universe, Iliana fans, Diyos ko! Ang tapang ng babaeng to. Okay, now let's go to the 3 crowned. Supranational, ang inalaban natin ay si Miss Taguig. Mas gusto ko si Chelsea. Ang mapapunta yung supranational. Of course, lagi merong why. Oo, bakit? Why? Bakit?
Hindi pa ba tayo nadadala na ang gaganda ng pinadadala natin sa Cosmo, puro mestiza, may Latina, hindi naman nakuha. Piliin natin very sharp ang beauty niya. Although na mes na kwan din, no? Try natin yung pagiging parang exotic in beauty. Wow. So, second year pa lang naman. Ha? Second year pa lang. Alright. Do you think may laban si Eco International? Si Miss Cebu? Si Miss International na kapapanalo lang ni ano? Ay, oo. May back-to-back is possible? Kasi pagdating sa F International, Philippines lagi is... Maraming awards. Ilan na ba? I think 4. Oo. I think we have already won 4 Pasok na pasok. rounds. Swak na swak ang Pilipinas pagdating sa Eco International. I think so. For me, sa Miss Grand, okay sa akin si Chelsea. Total second year pa lang naman. And I think mas ano talaga siya. Dapat si Chelsea sa Kwan, mas maganda sa supranational. Pero usually mga moreno na lang sa supranational At kasi, correct me if I'm wrong. at sa beauty ni Chelsea, talagang maganda siya, mestiza, pero may pagka-sharp ang kwan niya, may pagka-dating. Ngayon, gawin natin sa Miss Cosmo, ipadala natin si Taguig. Diba? Para exotic ang beauty niya. Okay, so umalis tayo dun sa 5. Kung meron kang tatanggalin doon, huwag na natin i-mention kung sino yung gusto mong mamawala sa top 6 pala. Sino yung gusto mong makapasok? Without mentioning any other girls na nakapasok sa top 6, sino yung sanay na nakapasok na at least 2 or 3? Doon sa crown sa 3. Sa tatlo, For example, Supra. Sino yung gusto mong makapasok sa supranational? ang gusto ko magpapalot sa supranational, of course, si Kuan, si Chelsea. No. Huwag na natin isama yung 6. Kung meron kang ipapasok na ibang girls for the 3 crowns that they have won. Baguio. Baguio 4, Miss what? Baguio is Supra. Okay, Baguio daw for supranational. Supra. Next, for Cosmo. Cosmo is Iligan. Alam mo si Iligan. Iligan. Okay, and for Eco International. Alam niyo mga kaibigan, siya talaga yung gusto kong ilaban sa Eco. Pero hindi pwede. Eco International. Gusto ko sino yun yung sa parting, yung matangkad siya. Na ang mata singkitin. Sino? Sino kasi? Quirino. Si Quirino talaga? Sa Eco International. Why? Kasi parang isa ang pinag-uugutan ng beauty nila ni Kwan Ito may tapatan na hindi talaga din siya maka-Alexi. Oo. Okay. Super Atisa siya nun. Pero you know what? Sa labanan ngayon, parang inayaman naman niya si Atisa at nag-win-win siya. Pero kagaya na sabi niya, okay sa kanya si Atisa sa pangkalahatan. Ngayon, kasi parang isang pinag-uugutan ng beauty Okay, so punta muna tayo sa ating mga viewers. If you would be given a chance or an opportunity to select the girls for the 3 crowns like Miss Supranational, Miss Cosmo, and Miss Eco International, aside from the top 6, who would you appoint or who would you wish to wear those crowns? Comment na po kayo sa baba. Okay. Okay, sa ating pong pagtatapos, dapat sa ating conclusion, lagi merong pasabog. And this time, I'm gonna ask my friend, 1 out of 10, 1 to 10, anong ranking ang ibibigay niya kay Atisa Manalo na manalo bilang Miss Universe? Yung hindi pa nakikita yung mga kalaban. 1 out of 10. Anong chance si Atisa na manalo na Miss Universe? Miss Universe Crown 2025. Lapit? Rank 3. Just 3 out of 10. Ay, no, hindi ba na ako pala pa sa pataas ka, no? Sorry, 7. 7. Why 7? Why not 9.5 or something? Unang-una, hindi ko pa nakikita yung mga candidates. Diba? Hindi ko pa nakikita. Pangalawa, wala pa siya doon sa training. Hindi pa siya na-train. Oo. Ano ba mga kulang sa kanya? Ano yun? Ay, Ikaw yung bunganga mo ha. Tingnan natin. Ano ang kulang kay Atisa? At comment rin yan ha. kinakailangan kasi. Number 1. Once again. Anyway, hindi ko pa nasasabi sa inyo. He was a pageant coach before.
And nagtuturo din siya ng mga talent. Okay, so may K. Kahit pa paano. Okay. O ito, ako man, kailangan na talaga niya makuha yung personality. Kulang pa personality. Hindi, what I mean is, personality on the stage. Oo, pag nasa kwan. Oo, yun. Number Number two, kinakailangan pangasain yung intelligence. Yung mas lumalim. Kasi napanood ko si Atisa, parang iisa lang yung lagi sinasabi niya. Parang punchline. Ano yun? Parang may punchline. Parang laging bitin. Parang laging meron kang hinahanap, gano'n. Parang kang iisa lang yung sinasabi niya. You are referring to grandmother thing. Grandmother stuff. Kasi noon pa niya sinasabi yun eh. Grandmother. Ang gusto sa kanya, maging natural. Kahit ano baga, kung napakababaw ng sagot niya, at least makikita mo yung sincerity, yung natural Okay. na sagot niya. Okay, so personality, communication skills, or intelligence. And number 3, the last one, pwede na dapat improve. Alin? Pasarela. Kulang pang pasarela. Pasarela talaga. Okay. Kasi kailangan, ang gusto ko sa pasarela, pagdating sa pasarela, yung talagang playful siya sa stage. Alam mo yun? Playful siya. Oo, yung playful siya sa stage. Alam mo yung halatang parang hindi siya tinuruan. Actually, I liked Cebu. Did you see Cebu's performance? Oo, yun. Yeah. Okay, so do you agree or not? Whatever you would like to say, comment nyo lang po sa baba. And kung naniniwala kayo sa kanya, meron 3 dapat baguhin. Ano sa inyong palagay yung 3 dapat, or pangunahing mga bagay or factors na dapat niyang i-consider na baguhin para makuha ng solido ang corona ng Miss Universe for this year? So comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat, Maricoy. At ito po, umpisa pa lamang po ito, makakasama po natin siya ng malimit dahil pwede naman niyang takbuhin ito mula sa kanyang lugar. Diba? Maraming salamat, Prima. Thank you. And this is your friend Robato, and maraming salamat. See you again.